Sandali lang. Bakit niyo sinasaktan ang anak ko? Tigilan niyo yan, maawa naman kayo. Ha? Anong maawa? At bakit naman ako maawa dyan nuknukan ng kamalditahan niyang anak mo? Alam mo ba kung anong ginawa niyan? Sige, tanungin mo sa kanya. Tanungin mo kung gaano kakati ang dila ng batang yan. Arogante, walang modo. Magdahan-dahan ka naman sa pananalita mo. Bata yung pinagsasabihan mo. Ano bang kasalanan niya? Bakit di niyo pinagtutulungan saktan tong anak ko? Ipinagkakalat lang naman niya sa paaralan ng anak ko na kabit ako ng principal. Kaya nagiging top sa klase. Napapahiya sa eskwelahan ang anak ko. Umuwi siyang umiiyak araw-araw dahil nabubuli na ng iba pang bata at tinatawag akong kabit. Sigurado ka ba na itong anak ko nagkakalat ng mga mapanirang chismis na yan? Mabait ang anak ko, Dolay. Pinalaki ko siya ng maayos. Kung maaari siguruhin mo muna ang ganyang paratang. Bata ang binubugbog ninyo. Baka gusto nyo kasuhan ko kayo ng child abuse. Aba, at ipinagtatanggol mo pa ang walang hiyang bata na to. Sabagay, natural lang naman sa isang ina na sabihing mabuti at mabait ang anak niya. Pero hindi mo alam, pagtalikod mo, yung anak mo walang kasing sama. Ayan oh, kitang-kita sa noon niya yung haba at laki ng sungay niyan. Chismosa napakabata pa. Pwede ba tama na? Hoy, wag kang konsentidor ha. Diyos ko po naman, Puring. Bantayin mo yung bunganga ng anak mo ha. Sa uulitin, puputulan ko na ng dila yan. Magdahan-dahan ka sa pagbabanta mo. Sumusobra ka na. At bakit ako magdadahan-dahan? Ako ang agrabyado dito at ang anak ko. Mabuti pa, tanungin mo dyan sa magaling mong anak ko ano ang totoo. Tahimik lang na umiiyak ang dalagang anak ni Puring. Wala itong binabanggit na anumang salita at hindi rin umaamin sa mga ipinaparatang sa kanya. Ang katotohanan ay nakita ito ni Dolay na nagsusulat sa pader ng mga insulto tungkol sa kanya. Isinusulat nito ang kanyang pangalan at katabi nito ay ang salitang kabit ni Principal. Walang katotohanan ng bagay na yon. Alam ni Dolay na wala silang relasyon ng nasabing principal ng eskwelahan kung saan nag-aaral ang kanyang anak. Si Mariana, anak ni Puring, ay pumapangalawa lamang sa klase. Batid niyang labis ang nagiging inggit nito sa kanyang anak, kaya nagsisimula ito ng gulo upang madistract ang kanyang anak sa pag-aaral at matalo niya ito sa pagiging pinakamatalino sa klase. Dahil sa nakita, nagdilim ang kanyang paningin. Kaya naman kinaladkad niya si Maria sa kalsada at sinaktan nito sa harap ng maraming tao. Nagpupuyo sa galit ng mga oras na yun si Dolay. Kung may kasalanan mang ganyan ng anak ko, wala ka pa rin karapatan na saktan siya at ipahiya sa harap ng napakaraming tao. Irereklamo kita. Di magreklamo ka, haharapin ko kayong dalawa. Marami akong testigo at meron akong ebidensya sa ginagawang ito ng anak mo. Dapat lang sa kanya yan. Leksyon yan sa kagagahan niya. Kay bata-bata ang galing gumawa ng istorya. Pwe! Huwag kang dumura. Wala kang karapatang gawin yan. Kung gusto mo tayo na lang ang mag-usap, dun tayo sa loob ng eskwelahan at huwag nang gumawa ng iskandalo rito. Nakakaya na, Dolay. Hindi magandang halimbawa sa batang nakikita nila. Itinayo ni Puring ang kanyang anak na noon ay nakalugmok sa lupa. Itinabi niya yun sa kalsada at marahang ipinagpagandume na dumikit sa kanyang uniforme. Nasira din ang botones ng kanyang damit at sa punito ang ulong pinukpok ng matigas na bagay ni Dolay. Maruming-marumi ang kanyang kasuotan dahil sa pagkakalugmok sa maputik na lupa. Nanlalaki naman ang mga mata ni Dolay habang tinitignan ang kanyang nagawa sa anak ng kanyang kapitbahay. Aminado siyang tila na pasobrang nagawa niya rito. Ngunit sabi niya sa isip ay tama lang yon. Nadala lamang siya ng inis at labis na pagkapikon dahil sa pagkakalat nito ng hindi totoong chismis. Bakit naman ganito kagrabe ang ginawa mo sa kanya? Kulang na lang basagin mo ang ulo niya. Bakit ganito? Kulang pa yan, no? Anong sabi mo? Hindi tama to, Dolay.
At sa palagay mo, may pake ako kung tama o mali yung nagawa ko? Kasalanan niya yan kaya siya nagkaganyan. Ayusin mo ang ugali niyan para di nabubugbog. O Maria, siguro naman matututo ka na niyan. Pagbabayaran niyo to. Sisiguruhin ko magbabayad kayo at pagsisisihan niyo ang nangyaring to, Dolay. Humanda kayo pati ang anak mo dahil hindi kita sasantuhin. Lintik lang ang walang ganti. Ah, talaga? Kayo pa ngayon ang may ganang magbanta? Ayos ka din ha, Puring. Kaya pala lumalaking walang modo ang anak mo dahil sa pangungunsinti mo. Sige, nakahanda ako sa ganti nyo. Hindi ako natatakot sa'yo. Napansin ka agad ni Dolay ang masasamang titig sa kanya ni Puring. Bagamat kinakabahan, ay hindi nagpahalata si Dolay sa kabang unti-unting pumupuno sa kanyang dibdib. Batid niyang masyadong makahulugan ng mga tingin yon na parang nagsasabi at nagbabanta sa kanya ng hindi maganda. Nasa lungsod sila, kaya naman hindi na maisip ni Dolay na posibleng magantihan siya ng Ale sa paraang gusto nito. Kung irereklamo siya nito sa barangay, ay kakayanin niya itong harapin. Hindi siya natatakot sa bagay na yon. Ano Maria? Uulit ka pa ba? Sinasabi ko sa'yo oras na ulitin mo pa ang pagkakalat ng di totoong chismis. Sisiguraduhin kong hindi lang ganyan ang aabutin mo. Puputulan kita ng dila, sinasabi ko sa'yo. Tumigil ka, sobra ka na! Tara na Maria, umuwi na tayo. Nang mawala na sa paningin niya ang mag-ina ay nagsilapitan na ang mga tao sa paligid nila. Karamihan sa mga yun ay nagsasabing tama lamang ang kanyang ginawa. Dahil ang iba ron, naging biktima na rin pala ang mga anak nila ng pambubuli ni Maria. Ayon sa mga pinagsama-samang mga kwento ng mga naging kaklase nito, ay talagang salbahing bata si Maria. Samantala nang mawala na sa paningin ni Dolay si Puring at ang anak nito ay tahimik na niyang inakay ang anak pauwi sa kanilang bahay. Laking gulat niya ng pagdating doon ay nakita niya ang kanyang ama at ilang mga kapamilya. May inihandang sorpresa ang mga yun sa kanya. Maligayang kaarawan, Donna Belaila. Hala, Tatang! Ano yan? Ba't may paganito? Ano to? Hala! Grabe naman, nanonorpresa kayo Saka tay, nagulat naman din ako bigla sa pagtatawag niyo sa buo kong pangalan. Hindi na ako sanay. Hindi mo na ba gusto ang pangalang ibinigay sa'yo ng nanay mo noon? Hindi na po importante kung ayaw o kung gusto ko pa ang pangalan na yun. Pero tay, hindi na nga po ako sanay. Hindi na bagay sa akin. Matanda na kasi ako tapos yung pangalan ay pang baby. Saka teka, ba't may pakik kayo? Ang tanda-tanda ko na para sa ganito. Hawak ng kanyang amang si Mang Lauro ang isang piraso ng cake para sa kanyang ika-25 kaarawan. Matagal ng single parent ang kanyang ama. Iniwan sila ng kanyang nanay nung bata pa siya. Ang huling balita nila rito ay umuwi ito sa kanilang probinsya. Ngunit dahil sa malayo yon at mahalang pamasahe, ay hindi na nagawang sundan nito ni Mang Lauro. Inuubos na lamang niya ang oras sa pagtatrabaho at pagtataguyod sa isa sa dalawa niyang anak na naiwan sa kanya. Hindi na matandaan ni Dolay kung ano ang punot dulo ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Minsan ay natatanong niya ito sa kanyang ama. Subalit hindi naman siya sinasagot nito ng diretsyo. Palagi nitong iniiwasan ang issue na yon. May cake ka nga kasi i-celebrate natin ang birthday mo, anak. Inihandang sorpresa to ng iyong asawa. O ano na, mag-wish ka na bago mo hipan ang kandila ng cake mo. Uso pa bang wish? Abay oo naman, mahalay mo naman kung magkatotoo, di ba? Isang matamis na ngiti ang sandaling binitiwan ni Dolay bago mariing pumikit at tumusal ng dasal upang pagbigyan ng kanyang ama at lahat ng mga taong nanood sa kanyang pagdiriwang ng kaarawan. Hiniling niya ng tahimik na sana'y muli silang magkita ng kanyang ina at ng kanyang ate. Hinipan niya ang kandila ng cake at muli ay pumailan lang ang awit ng pagbati para sa may kaarawan.
Naging masaya ang pagdiriwang na yon. Ang lahat ay nabusog sa handa at nalasing sa mga inumin. Naging masaya ang lahat sa munting salo-salong naganap. Maging ang lahat ng mga nakapalibot na kapitbahay ay naging masaya. Ngunit sa kabila ng kasiyahang yon, ay may napapasilip sa kanilang bahay na siyang tanging hindi pumunta at hindi naimbitahan sa pagdiriwang na yon. Sila ay ang mag-inang Puring at Maria. Kinabukasan sa kanyang paghahatid sa anak niyang si Julie sa paaralan, ay nakasabay nila ang batang si Maria. Bigla itong umiwas ng tingin na magtama ang mga mata nila ni Doray. Yumuko na rin ito agad at nagdire-diretsong pumasok sa loob. Dahil sa nakita niyang takot sa mga mata ng bata, ay naisip ni Dolay na wala na magkakalat ng tsismis. At marahil ay titigil na ang bata sa pag-atake at pambubuli nito kay Julie at sa iba pang bata. Dahil doon ay nakaramdam ng kaunting kasiyahan si Dolay. Nagpaalam na siya sa anak bago tuluyang lumisan sa paaralan. Pagpasok naman sa loob ng klase ni Maria, ay agad niyang napansin na tila pinagtatawanan siya ng lihim ng kanyang mga kaklase. Nagbulungan sila. At kapag dakay may isa na talagang sinabi ng harapan sa kanya na tama lang ang kanyang naranasan. Tumulo ang masaganang luha sa mga mata ni Maria. Sa kabila ng pagtatawa at pag-uuyam sa kanya, ay tahimik lang itong dumaan sa harap ng mga kaklase. May isa na nagsabing siguro naman daw ay magtatanda ng batang babae sa leksyong nakuha nito mula kay Dolay. Pagdaan niya sa mga kaklase ay agad nagpalakpakan pa ang iba at sinabing siya ang reyna ng tsismis. Galit ang lahat sa kanya dahil magaling siyang gumawa ng kwento. Labis na nasasaktan si Maria sa kanyang mga naririnig at kitang-kita na rin yun sa namumula na niyang mga mata. Nasa 5 grado pa lamang sila sa elementary, subalit namumulat na sila sa mga gawaing hindi dapat inuugali ng mga batang nasa edad nila. Sumisipol pa ang mga kalalakihan nitong kaklase. Nakita ni Julie ang pasimpleng pagpahid ng luha ni Maria. Tila naman nakaramdam ng awa ang bata sa kanyang kaklase. Magmula ng mga araw na yon, ang dating nangaapi at nagpapaiyak na bata ay siya na ang binubuli at ipinapahiya ng mga estudyante. Minsan ay bigla na lamang itong hahablutin at sasaktan ng kanilang mga kaklase. Pinagtatawanan at inuuyam. Nakita yun minsan ni Dolay nang sunduin niya ang kanyang anak sa eskwelahan. Hoy! Ano bang ginagawa niyo sa kaklase niyo, ha? Naku, kayo talagang mga bata kayo. Wala kayong magawang matino. Nakita niyang itinali ng mga kabataan ng kaawa-awang si Maria. Kinalagan niya ang tali nito. Maruming-marumi ang kasuotan nito at magulong-magulo ang kanyang buhok. Hilam na rin at namamaga ang mata nito dahil sa labis na pag-iyak. Ba't di ka magsumbong sa teacher mo? Hindi tama na sinasaktan ka ng mga batang yon. Maria, alam ko wala akong karapatan na sabihin sa'yo to, pero patawarin mo ako kung nasaktan kita noon. Ginawa ko lang yun noon para magtanda ka. Naiintindihan mo naman ako, di ba? Ngunit hindi umimik si Maria. Nanatili lang itong nakayuko at panay ang hikbi. Kawawa naman si Maria. Bakit niyo ba siya sinasaktan? Tigilan niyo na yan, ha? Isusumbong ko kayong lahat sa mga magulang niyo. Hindi tama na nananakit kayo ng kapwa niyong bata. Nagbago na si Maria. Kaya pwede ba, itigil niyo na ang pagbubuli sa kanya? Ngunit inismiran lamang siya ng mga estudyante. Isa roon ang nagsabi na kaya lamang nila sinasaktan si Maria ay dahil sa kanya. Umano'y na makita nilang hindi naman pala kayang lumaban ng supladang bata, ay doon nagsimula silang gumante. At nasisiyahan sila sa bagay na yon. Naglakad ng dahan-dahan si Maria palayo. Paika-ika pa itong umalis habang yakap-yakap ang nasirang bag nito. Nakaramdam ng labis na awa si Dolay sa nakitang sinasapit ng bata. Hindi ganun ang nais niya mangyari dito. Bagamat malaki ang kasalanan ng batang yun sa kanya,
ay hindi naman siya naghangad ng labis na parusa para dito. Ayaw din naman niyang danasin ng bata ang bullying o pananakit ng iba. Maria anak, Diyos ko, ano na naman ang nangyari sa'yo? Ba't ganyan na naman ang itsura mo? Saka, ba't sira na naman yung bag mo? Kabibili ko lang yan ah. Mula sa kanilang tahanan ay dinig na dinig ni Dolay ang malakas na paninermo ni Puring sa kanyang anak. Doon tila mas naging maingay ang konsensya ng ginang at unti-unting nakaramdam ng awa para sa bata sa hindi malamang dahilan. Sino na naman ang may gawa niyan sa'yo? Sinaktan ka na naman ng mga kaklase mo? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na lumaban ka kahit papano para hindi ka palaging ginaganyan? O kaya naman magsumbong ka sa teacher mo. Ano ba naman anak? Namumulubi na tayo sa paulit-ulit na pagbili ng mga gamit mo sa school. Huwag kang matakot. Lumaban ka kung alam mong ikaw ang tama. Bagamat panay ang dakdak ng ginang, ay labis na ang naging pag-aalala ni Puring sa dinadanas ng kanyang nag-iisang anak. Magmula kasi nang makita niyang sinasaktan nito ng kanyang kapitbahay na si Dolay, ay palagi ng tahimik ang kanyang anak. Hindi na ito makausap. Palagi itong malungkot at tuliro. Hindi na rin nagsasalita at palaging nagkukulong sa kanyang silid. Wala na itong sigla. Wala na ang dating ugali ng anak niya. Parang isang bagong taong kasama niya. Hindi tulad noon na masayahin at makulit ang kanyang anak. Ano ba? Hindi ka na naman magsasalita? Maria, magsabi ka sa akin ng problema mo. Nanay mo ko. Ako ang kakampi mo dito. Ngayon kung talagang hindi sila titigil sa pananakit at pambubuli sa'yo, baka ilipat na lang kita ng eskwelahan para mapanatag naman ang loob mo. Hindi ko na kinakaya anak na nakikita kang ganyan. Yang itsura mo parang nilunok at niluwa ng sawa. Tulad ng dati hindi na naman siya sinagot ni Maria. Tahimik lang itong pumasok sa kanyang silid. Hinayaan na lamang yun ni Puring at nagpatuloy na ito sa ginagawa niyang pagluluto. Inihanda niya ang paboritong pagkain ng kanyang anak. Ipinagdasal niya na sana sa pamamagitan ng espesyal na pagkain yun ay muling manumbalik na ang dati nitong sigla. Paminsan-minsan na lang kasi nila itong nakakasalo sa hapagkainan. Hinahayaan na lamang ito ni Puring. Ipinagdadala na lamang niya ang anak ng makakain sa loob ng kanyang silid. Anak, lumabas ka na dyan, kakain na. Naghintay siya ng sagot mula sa anak pero hindi ito tumugon. Anak, buksan mo ang pinto. Dala ko na yung pagkain mo. Nagluto ako ng paborito mong ulam, kalderetang pato. Buksan mo na to at makakain ka na. Subalit hindi pa rin siya tinutugon ng anak. Tanging paghihikbi lamang mula sa loob ang kanyang naririnig. Alam niya ng mga sandaling yon ay umiiyak na naman si Maria. Iniwan na lamang ng ginang ang hinanda niyang pagkain sa harap ng pinto ng silid. At bago lisanin ang lugar na yon, ay sinabi niya sa kanyang anak na kunin na lamang ang pagkain sa harap ng pintuan. Kinabukasan ng magising si Puring ay nakita niyang hindi nagalaw ang pagkain iniwan sa harap ng kwarto ni Maria. Pinulot niya yon at dinala sa kusina. Balak niyang ipagluto na lang ng ibang putahe ang kanyang anak. Subalit hindi niya mahanap ang matalas nilang kutsilyo. Gagamitin niya sana ito sa paghiwa ng karnet mga gulay na isasahog sa ulam. Dahil hindi nahanap, ay pinuntahan na lamang muna niya sa silid si Maria upang gisingin. Tatanghaliin na kasi ito sa pagpasok sa paaralan. Anak! Gising na, tanghali na. Malalate ka na sa school. May pasok kayo ngayon, di ba? Anak, buksan mo na tong pinto. Nag-aalala na ako sa'yo. Nang hindi na makatiis si Puring ay minabuti na niyang kunin ang duplicate ng susi ng kwartong yon. Pumasok siya sa loob. Nakita niyang payapang natutulog ang kanyang anak. Nakatagilid at balot na balot ng kumot. Mukha lamang ang nakalabas sa pagkakabalot nito sa kumot.
napansin niyang maputla ang kanyang anak. Nilapitan niya ito. Gising na, malilate ka na nga. Masama bang pakiramdam mo? Sinalat nito ang noo ng batang babae. Ngunit ganun na lang ang kanyang pagkagulat nang maramdamang malamig ang mukha ng anak. Hindi rin ito gumagalaw. Mas lalo siyang natakot na mapansing may mantsa ng pulang likido sa kumot. Alam niyang dugo yun. Lalo pa ang printed na itsura nun ay nawala sa hugis. Dali-dali niyang inalis ang nakatakip dito na kumot. At doon nakita niyang sinapit ito sa sarili nitong mga kamay. May laslas ang pulso at nakatusok pa ang mahabang kutsilyo sa katawan nito. Halos magulantang siya sa biglang pagbuhos ng malamig na hangin sa kanyang katawan. Nagpatiwakal ang anak niyang si Maria. Hindi! Bakit mo ginawa ito, Maria? Anak ko! Hindi makapaniwala ang ginang sa ginawa ng kanyang anak. Halos maglupasay sa matinding emosyon ng ginang. Hindi nito matanggap sa pagkakataong yon na namatay si Maria. Iniwan na siya na nag-iisa niyang anak. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak, ay napansin niya sa gilid ng higaan ng isang sulat. Kinuha niya yun at binasa. Sulat kamay yun ni Maria. Humihingi ito ng tawad sa kanyang ina at sa ginawa nitong pagpapakamatay. Kasama sa sulat na yun ang listahan ng mga pangalan ng umapi sa kanya at kung anong ginawa ng mga ito sa kanya. Hinihiling sa kanya ni Maria na bumalik siya sa dati nitong gawain. Tinalikuran na niya ang masamang gawain na yun sa loob ng halos 10 taon. Pero dahil sa kahilingan yun ng kanyang anak, ay manunumbalik siya sa pambabarang upang maipaghiganti ang sinapit ng anak. Tigib ng labis na pagluha ang mukha at mata ni Puring. Labis nitong ipinagdadalamhati ang sinapit ng kanyang pinakamamahal na anak. Hindi niya matanggap na sa ganoong paraan ito babawiin ang buhay. Si Maria ang tanging iniregalo sa kanya ng Diyos at tanging dahilan kung bakit inihinto nito ang gawain ng demonyo. Hiniling niya noon na mabigyan lamang siya ng anak maski isa, ay tatalikuran niya ang lahat ng kasamaang kinamulatan. May sakit kasi siyang mayoma noon at nahirapan talaga ito sa pagbuo nila ng anak. Isang himala ang naging pagbubuntis niya. Kaya naman inilaan niya ang lahat ng oras kasama ang anak sa paglilingkod sa simbahan na kinabibilangan ng mga ito. Paano na ako ngayon, anak? Wala ka na. Wala nang saysay ang buhay ko. Ilang minuto rin niyang tinitigan lamang ang bangkay ng kanyang anak. May ilan na ring kapitbahay ang kumakatok sa kanilang pinto. Subalit tila naging bingi ang ale sa ingay ng paligid. Malalim ang kanyang iniisip. Naglalaban ng tama at maling pagpapasya. Ayaw na sana niyang gawin yun dahil ang gawain yun ang sumira sa kanyang pamilya noon. Ngunit wala nang halaga sa kanyang buhay ng mga oras na yun. Nilamukos niya ang hawak na papel. Magbabayad kayong lahat! Pagbabayaran ninyo ang ginawa niyong pananakit sa aking anak na si Maria! Kinabukasan sa paaralan ay agad napansin ni Julie na hindi na pumasok si Maria. 2 araw na itong absent at hindi na nagpaparamdam sa kanilang klase. Sabi ng ilan nilang mga kaklase ay baka natakot na ito. O di naman kaya ay pinagsisisihan na nito ang mga nagawang pagkakamali. May isa pang ang nagsabi na baka nagpakamatay na ito. Bagamat kapitbahay lamang ni na Julie sina Maria, ay hindi pa rin ito batid ang tunay na nangyari kay Maria. Pagkatapos kasi nilang marinig ang malalakas na palahaw ni Puring nung nakaraang araw, ay hindi na ito nagbukas ng kanilang tahanan.
Nag-aalala na nga ang lahat dahil doon. Wala naman nangahas na pasukin ang bahay nito dahil ang iba ay natatakot rin, lalo na yung mga nakakaalam dati ng totoong kakayahan ng ginang. Halos 5 taon na rin buhat nang lumipat sa baryong yun ng mag-ina at nabili ang isang bahay at lupa malapit sa bahay nila Julie. Ang dating may-ari kasi nun ay nangibang bansa kaya ibinenta na ang bahay. Hindi mapalagay si Julie habang pinagmamasdan ng bakanting upuan ng dati niyang kaibigang si Maria. Dati silang magkaibigan pero nasira lamang sila sa kompetisyon sa paaralan. Pangarap ni Puring na maging pinakamatalino ang kanyang anak sa klase nito. Subalit nang matalo to ni Julie dahil sa pagsisikap nito sa pag-aaral, ay tila nagbago ang pakikitungo ni Maria sa kanyang kaibigan. Palagi na niya itong inaaway. Palagi din itong masungit at bugnutin. Naging bully na ito at nananakit ng kapwa niya bata. Dahil doon sa ipinapakita niyang ugali, kaya mas lalong naapektuhan ang mga grado nito. Bumaba ng bumaba ang kanyang marka. At hindi yun ikinatuwa ni Puring. Masyado nitong pinipressure ang anak. Doon nagsimulang siraan nito si Julie at idamay pa ang ina nitong si Dolay. At doon nagsimula ang awayang humantong na sa pagpapakamatay ni Maria. Hindi na sundo ni Dolay ang kanyang anak sa paaralan. Kaya mag-isang naglakad sa kalsada ang dalaginding papauwi sa kanilang bahay. Medyo madilim ang kalangitan ng mga oras na yon dahil sa nagbabadyang pagbuhos ng ulan. Wala ring katao-tao sa labas at maging mga tindahan ay nagsarado dahil sa inaasahang ulan. Kumikidlat-kidlat pa ng mga oras na yon, kaya naman labis ang naging pag-aalala ni Julie. Takot siya sa malalakas na kulog at kidlat. Halos manginig siya at napapaupo bigla kapag gumuguhit ang matatalim na kidlat. Para na siyang mahihimatay dahil sa takot. At sa pagliko niya sa iskinita doon, ay sinalubong siya ng malalakas na kahol ng aso. Galit na galit ang tingin ng mga ito sa kanya. Doon na tuluyang napaiyak si Julie. Hiniling niya na sana'y hinintay na lang niya ang kanyang ina maski matatagalan nito sa pagsundo. Nananayo ang kanyang balahibo dahil sa naghalo-halo ng kaba at takot. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga asong yon. Doon siya mas lalong kinilabutan nang makita niya at maisip na hindi naman pala siya ang kinakahulan ng mga aso. Nakatingin ang mga yun sa kanyang likuran. Agad siyang napalingon. Ngunit wala naman siyang nakitang nakasunod. Apo, kanina mo pa ako pinag-aalala. Galing ako sa eskwelahan mo kanina. Kasi akong tinawagan ng mama mo para manundo sa'yo. Ang sabi ng mga kaklase mo, umuwi ka na raw. Saan ka ba nagsususuot na bata ka? Agad namang humingi ng tawad ang bata sa kanyang lolo. Sinabi nitong dumaan siya sa shortcut at iskinita upang sana'y mabilis siyang makauwi. Ngunit dahil sa pangangatog ng tuhod at labis na takot, ay mas lalo naman siyang napatagal sa lugar na yon. Nangako siyang hindi na niya uulitin ang ginawa niyang yon. Talagang dapat ay huwag mo nang uulitin yon, Julie. Alam mo naman ang sitwasyon ngayon dito sa bayan natin. Marami nang nauulit na nawawalang kabataan, hindi ba? Halos lahat yata ay kaedad mo. Mga dalagita. Kaya kahit sana mahuli ng ilang minutong yung ina o ako sa pagsundo, maghintay ka pa rin. Mainim na doon ka lang sa school, maraming tao kasi ron. Panatag ang loob kung di ka maaano ron. Tay, nandito na po ako. Salamat naman, Dolite, narito ka na. Bakit po? May nangyari po ba? O siya, halina kayo sa kusina. Meron akong inihandang merienda para sa inyo. Sakto yan, Tay. Nagutom talaga ako sa inaayos ko mga papel. Ikaw, Julie, kamusta naman ang pag-aaral mo? Ayan nga yung sasabihin ko pa sana sa iyo Abay, hindi ako nahintay ng anak mo. Umuwing mag-isa. Mabuti na lamang at hindi inabutan ng malakas na ulan. Nako, hindi lang yan ang dapat nating ipag-alala, Itay. Alam niyo ba na nabalitaan ko sa palengke kanina na 2 bata na ang hindi pumapasok sa klase nila? Totoo ba yun, Julie? Hindi na raw pumapasok sa Maria. Gayon din yung isang kaklase mo na si Marcus.
Sinabi ng bata na halos 2 araw nang hindi pumapasok sa klase ang 2 niyang nabanggit na kaklase. Walang naging balita ang mga guro kung anong dahilan ng pagliban ng mga to. Kaya ikaw, makinig ka sa amin Julie, ha? Mag-iingat ka. Sinasabi lang naman namin to dahil ayaw ka naming mapahamak. Makikibalita na lang ako dyan mamaya kina Maria kung ano ba talaga nangyari sa kanya. Oo nga, Itay. Dahil kapag ako ang nakipag-usap dyan kay Puring, baka magalit lang yun sa akin. Alam mo na kung anong nangyari sa aming dalawa. Tumango na lamang si Mang Lauro sa sinabi ng anak. Ngunit hindi rin ito natuloy ng araw na yon dahil inatake ng mataas na presyon ng matanda. Kaya naman kinagabihan ay walang nagawa si Dolay kundi ang tanawin sa bintana ang bahay ng kanyang mga kapitbahay. Partikular ang tahanan ni Aling Puring. Ilang gabi na rin niyang napapansin na hindi nga ito nagbubukas ng ilaw. At hindi na rin nagpapatugtog na malakas sa stereo. Parang walang tao sa bahay na yun. Ano kaya nangyari kina Puring? Parang wala ng tao sa kanila. Nasaan na kaya sila ngayon? Baka lumipat na sila. Kawawa naman yung bata. Samantala ang batang si Julie ay kinuhang kanyang bag sa maliit niyang lamesa. Binuksan niya yon at kinuha niya ron ang kanyang mga notebook para mag-review sa nalalapit nilang pagsusulit. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla siyang may nahawakang ibang bagay sa loob ng kanyang bag. Nang ilabas niya yon ay nakita niyang isang piraso yon ng bunga ng pipino. Nangunot ang noo niya dahil hindi naman siya ang naglagay nun sa bag niya. At mas lalong hindi niya iuwi yon dahil hindi naman siya mahilig sa prutas na yon. Sariwang-sariwa ang pipino at habang pinagmamasdan niya ito, ay napansin niyang may nakaukit na number 9 na labis niyang ipinagtaka. Pero binitiwan din niya ang prutas na baka sadyang inukit yon dahil palatandaan sa presyo nito. Muli niya itong inilapag sa ibabaw ng kanyang lamesa. Kinabukasan ay sinalubong kaagad si Dolay ng sermon ng ama. Dolay, Tay, bakit po? may nabalitaan ako tungkol sa nangyari sa eskwelahan nung kaarawan mo. Sabi nila nasaktan mo daw pala ang anak ni Puring na kapitbahay natin. Bakit mo namang ginawa yun sa bata, anak? May nagawang kasalanan sa akin yung bata, Tay. Hindi ko na po napigilan yung sarili ko dahil sa galit. Paano kung malaman to ng asawa mong nasa abroad? Ano na lang sasabihin nun sa'yo? Mag-aalala yun. Ipinagtanggol ko lang naman po yung sarili ko sa mga malisyosong ipinagkakalat ng bata. Saka ipinagtanggol ko lang din si Julie. Bully daw yung bata na yun eh. Ayon sa mga kaklase niya. Mabuti hindi ka nireklamo. Alam mo naman kaya tama ka o mali. Pag may bata kang sinaktan, ikaw ang mali. Child abuse ang ginawa mo sa anak ni Puring. Yun nga, Tay eh. Ang totoo niyan, ilang araw na rin ako naghihintay ng samo ng barangay. Pero wala naman pong dumadating. Saka ilang gabi ko nang napapansin na wala ng tao dyan sa kabila. Mag-iingat ka sa susunod sa ganyan. Huwag kang padalos-dalos. Isip mo palagi ang anak mo, Dolay. Hindi puro init ng ulong pinaiiral mo. Pasensya ka na, Tay. Hindi ka may kinalaman yung ginawa mong yun kung bakit hindi na pumapasok yung bata. Saka, balita ko'y lumipat na sina Puring doon sa may aplaya. Kawawa naman ang mga yun. Mahirap ang buhay nila doon. Lalo't wala sila mga kapitbahay na maaaring lapitan sa oras ng kagipitan. Talaga, Tay? Bumalik sila dun sa may playa? Hindi ba't pangit ng reputasyon ng bahay na yun ngayon? Hindi po ba't kumakalat noon ng kwento na doon nangungulam si Puring? Wala naman nakapagpatuloy sa bintang na yun, anak eh. Hindi natin alam kung anong totoong rason nila kung bakit sila lumipat sa bahay na yun. Pero mabuting tao naman si Puring. Mabait siyang kapitbahay. At saka, masarap ang ulam na palagi niyang ibinibigay sa akin. Ano? Kumakain ka ng mga pagkain ibinibigay niya? Paano? Hindi ko lang nasabi sa'yo. Pero halos araw-araw binibigyan niya ako ng pagkain na kabalot na. Baong ko raw sa aking trabaho. Masarap yung mga luto niyan.
Parang kalasa nung pagkain niluluto ng nanay mo noon. Naalala mo na naman ang inay. Ang tagal ng panahon nang iwan kayo ng babaeng yun. Mainam pa kalimutan nyo na yun para di ka nasasaktan pa. Hindi naman kasi ganun kadali yun, anak. Pero hindi na naman ganun kasakit sa ngayon. Naalala ko na nga lamang yung ate mo eh. Ni hindi natin alam kung ano na ang itsura niya ngayon. At saka kung kumusta na ba siya. Yun nga yung wish ko rin nung birthday ko eh. Yung makita sila ulit. Kahit galit ako kay nanay dahil sa paghihiwalay nyo nun, gusto ko pa rin silang muling makita. Sana nga ay mangyari yun. Oh, balik tayo sa usapan. Iniiba mo eh. Anong plano mo dun kay Puring? Ayoko nang humawa pa ang gulong ito. Ano pong gusto nyong gawin ko? Humingi ka ng tawad. Hayaan po ninyo, Tay. Gagawin ko po. Kinabukasan ay maagang gumising si Dolay. Maaga na rin itong naghanda ng makakain nila. Pagkatapos nilang mag-agahan ay kasama niyang pumunta sa aplaya ang dati nilang kapitbahay. Nang marating nila ang lugar na yon, ay nakita ni Dolay si Puring na nagwawali sa maluwang na bakuran ng bahay na yon. Malaki ang bahay at ang estilo nito ay parang sa panahon pa ng mga Kastila. Isang lumang bahay na madalas katakutan ng ilan nilang mga kabarangay dahil napapabalitang isa na itong haunted house mula nang manirahan sa ibang bahay ang mag-ina. Madalas ay may nakikitang mga kakaibang nilalang sa bahay na iyon, tulad ng mga multo at masasamang elemento. Hindi pa man sila nakakapasok hanggang bakuran, ay sumalubong na sa kanilang masamang amoy ng nabubulok na bagay. Halos maduwal ang batang si Julie at ang ina nito ng malanghap ang masamang amoy na iyon. Tinakpan na lamang nila ang kanilang ilong at saka kinausap si Puring. Puring, maaari po ba namin kayong makausap ni Maria? Agad silang tinapunan ng matalim na titig ng Ginang. Umalis na kayo. Wala akong oras para makipag-usap sa inyo. Nananahimik na ang anak ko. Huwag niyo na siyang guluhin. Hindi ko naman po kayo ginugulo. Nabalitaan ko po kasi sa aking anak na di na po nakakapasok si Maria. Baka kasi ayaw na niyang pumasok dahil sa naging away namin. Hihingi po sana ako ng tawad at gusto kong magsimula ulit yung mga bata. May kaibigan naman sila dati eh. Umalis na kayo. Masyado kayong maingay, natutulog ang anak ko. Saka, maari ba wag na kayong makabalik-balik dito? Ayoko ng tao dito, umalis na kayo! Gusto ko lang naman pong ayusin yung gusot ng mga bata. Nakikiusap ako, Puring. Huwag na po natin palakihin ng gulo. Huwag palakihin ng gulo? Nagpapatawa ka ba? Alam mo pa, salamat ka't buhay ka pa. Anong ibig mong sabihin? Dolay, samantalahin mo na ang buhay na meron kayo ngayon. Dahil darating ang araw, ibabalik ko sa inyo ng doble ang hirap na pinaranas niyo sa anak ko. Noon lang nakaramdam ng kakaibang kaba si Dolay. Natakot siya sa nanlilisik nitong mga mata. Napansin din niya na halos nanlilimahid na sa dumi si Puring. Ang damit nito'y umaalingasaw na rin sa bahot lansa. Madudumi ang ngipin at magulong-magulo ang kanyang buhok. Ibang-iba na ang aura nito sa dati nitong postura. Umalis na kayo at huwag na kayong babalik rito! Pero Puring… Shhh! Sinabi ng tumahimik kayo, di ba? Natutulog ang anak ko. Huwag niyo siyang gisingin. Umalis na kayo kung ayaw niyong mabaon ng buhay sa bakuran ko. Grabe ka naman, Puring. Sige ho, aalis na po kami. Muli, humihingi ako ng tawad sa aking nagawang pagkakamali sa inyo ni Maria. Hindi na sila sinagot ng Ginang. Bagkus ay hinagis nito ang hawak na walis sa kanilang mag-ina. Mabuti na lamang at nakailag si Julie, kundi ay nasapul sana ito sa mukha. Mabilis na nilisan ng dalawang nakakatakot na lugar na yon. Sumakay sila ng tricycle at dumiretso sa kanilang bahay, kung saan naghihintay ang ama niyang si Mang Lauro. Kumusta naging lakad nyo? Hindi po mabuti.
hindi niya tinanggap yung paghingi namin ng tawad. Alam nyo, nakakatakot ang itsura ni Puring. Tay, paano kung totoo yung kumakalat ng mga chismis noon? Ano ka ba? Bakit kayo nagpapapaniwala sa mga dating chismis? Hindi naman totoong mangkukulam si Puring. Baka sadyang may pinagdadalan lamang silang mag-ina. Kaya sabi mo tila nagbago ang anyo ng babaeng yun. Hayaan nyo na muna sila. Palipasan nyo na muna ang galit nila. Saka lang natin sila kausapin ulit, Dolay. Sige po, Tay. Kinabukasan ay nabigla siya sa panggigising sa kanya ng ama. Balisa itong pumasok sa kanyang silid at ibinalita ang masamang nangyari. Anak! Bumangon ko dyan! Bakit po? Hindi ba't ka-eskwela ni Julie si Cristel, yung anak ni Aida? Opo, kaibigan siya ni Julie. Patay na yung bata! Talaga po, Tay? Anong nangyari? Ang balita ko natagpo ang nakahando siya sa loob ng kanilang banyo. Nabagok daw sa kabitang ang ulo. Pero ipinagtataka nila, may lumabas na insekto sa bibig ng bata nang buhatin daw nila ang bangkay nito at ipahiga sa kama. Nakakatakot naman yun, Tay. Bakit naman ganun? Nasaan ba ang anak mo? Natutulog pa po siguro. Gisingin mo na, pupunta tayo sa bahay ng kaklase niya. Nagmamadali siyang napabangon para sundin ang sinabi ng ama. Lumabas na ito ng kanyang silid. Gigisingin na sana niya ang anak nang mapansin ang isang piraso ng pipino sa ibabaw ng study table ng anak. Kinuha niya yon at pinagmasdan. Nakita niya ang nakasulat doon na number 9. Sariwa ang pipino at mukhang kapipitas lang. Ngunit nagtaka ang ginang kung bakit meron nun si Julie. Gayong hindi naman panahon ng pipino ng mga panahong yon. Muli niyang ibinalik sa mesa ang pipino at ginising na ang anak na mahimbing pang natutulog. Tulad niya ay nagulat din ito at biglang napahagulgol sa biglaang pagkamatay ng kanyang kaklase. Bilisan niyo na mag-ina, kailangan ko makita ang bangkay ng bata. Ha? Bakit naman po? Masama kasi ang kutob ko na mabalitaan ko tungkol sa paglabas ng insekto sa bibig nito. Pero kailangan ko makita yon upang makasiguro ko kung naaksidente nga ba o sadyang pinatay ang bata. Pinatay? May hinala kayo may foul play sa pagkamatay ni Cristel? Basta, saka ko na lang ipapaliwanag sa inyo kapag napatunayan ko ng totoong hinala ko. Pagdating nila sa bahay ni Cristel, ay nakakwentuhan ni Dolay ang ina nito. Nasabi nitong hindi niya akalaing bigla na lang mawawala ng ganun sa kanilang anak. Noong gabi bago matagpuan ang bangkay ng anak, ay napansin na daw nila ang biglaang pananamlay nito. Tapos ay nagpaalam na maliligo dahil sa sobrang alinsangan na nararamdaman sa katawan. Nabaling ang tingin ni Dolay sa pipinong nasa ibabaw ng kabaong ng dalagita. Bakit may pipino sa ibabaw ng kabaong? Agad na palingon ng ginang sa itinuturong pipino ni Dolay. Agad niyang inutos sa mga kasama nito sa bahay na kunin ang pipino at itapon na sa basurahan. Agad napansin ni Dolay na nabubulok na yun at hindi na rin talaga magandang itsura. Bigla niyang naalalang pipinong nakita sa kwarto ng anak. Teka lang, maaari ko bang makita yan? Saglit lang. Tinawag nito ang ama niya at kinausap ng masinsinan. Hindi maganda ang pakiramdam ni Dolay sa prutas na yun. Tay, may ganito rin si Julie. Iniabot niya sa ama ang pipino. Pinaikot-ikot niya yun sa palad at doon meron silang nakitang numero. Number 2. Hindi sinasadyang biglang napaisip si Dolay na dalawa ng kaklase ng anak ang namamatay. Kahit anong gawin niyang pagtanggi, ay tila nakokonekta niya ang bagay na yun sa pagkamatay ng mga bata matapos na hindi na magpakita sa eskwelahan si Maria. Natakot sa isiping yun si Dolay. Natakot siya para sa kaligtasan ng anak. At mas lalo pa siyang nabahala nang makita niyang gumuhit sa mukha ng ama ang labis ng pag-aalala.
Masama ang kutob ko rito, anak. Kailangan nating ingatan si Julie. Bakit po, Tay? Ano bang ibig sabihin niyan? Kamatayan ang ibig sabihin ng pipino. At ang mga numerong nakaukit dito ay ang pagkakasunod-sunod kung sino ang una at huling mamamatay. Mamamatay ang anak ko? Huwag ka muna mag-hysterical dyan. Tumahimik ka muna at mag-iisip ako ng paraan para makontra natin tong problemang to. Ano po bang kukontrahin natin? Kulam? Aswang? Sabihin niyo sa akin, Tay. Gawaan ito ng isang mambabarang at isang malupit na mambabarang ang gumagamit ng ganitong ritual. Nakakakilabot naman ang sinasabi niyo. Tignan niyo, nananayo ang balahibo ko. Parang pakiramdam ko may nakatingin at nakikinig sa ating pinag-uusapan. Huwag naman sana magkatotoong hinala ko. Kilala niyo po ba kung sinong gumagawa ng ganitong klase ng kasamaan? Hindi ko pa masabi, anak. Mahirap ang nagbibintang nang walang pinangahawakang ebidensya. Ano po ang gagawin natin ngayon? Kung totoo man na barang ang kinamatay ng kaibigan ni Julie, paano natin mapipigilan ang ilan pang kamatayan? Hindi ko pa alam. Mag-iisip pa ako. Ang alam ko po dati kang albularyo, di ba? Baka matulungan niyo po kami. Baka matulungan niyo pa kami ng apo niyo. Ayoko pong may masamang mangyari kay Julie, tatay. Baka awahin ako ng asawa ko kapag may nangyaring masama sa kanyang anak. Hindi maintindihan ni Mang Lauro ang kanyang sarili ng mga oras na yun. Isa lang kasi ang kilala niyang gumagawa ng ganong klaseng pangulam at ritual. Ngunit imposibleng yun ang may kagagawan nun. Dahil matagal na tong lumayo sa kanilang lugar. At sa palagay niya, ay matagal na ring tumalikod sa ganong klaseng gawain. Matagal ko nang kinalimutan ang gawain yun, anak. Pero dahil buhay ng apo ko ang nakasalalay dito, ay susubukan ko ulit. Kailangan ko kayong mailigtas sa tiyak na kapahamakan. Ayokong danasin ninyo ang parusang gawad ng isang malupit na mambabarang. Biglang pumasok sa isip ni Dolay si Puring. Wala siyang maisip na pwedeng gumawa ng bagay na yun kundi ang ginang lamang. Naalala din niya ang banta sa kanila ng babae. Kaya mas lalong lumakas ang hinala niya na baka may kinalaman ito sa kaguluhang nagaganap. May tiwala siya sa kanyang ama. Dahil mula pa noon ay totoong mahusay itong albularyo. At magaling sa larangan ng panggagamot gamit ang mga orasyon at halamang gamot. Ipinapanalangin niya na sana kapag dumating ang number 9 o ang panahon na ang anak na niya ang nakatakdang barangin ay matuklasan na ng kanyang ama ang mabisang pangontra upang hindi mapahamak ang kanyang anak. Samantala sa bahay ni Aling Puring ay abalang-abala ito sa pagsisindi nito ng kandila. Itinirik niya ang huling kandila sa ulo na ni Maria. Nakahiga ito sa isang kahoy na kama at napapalibutan ng mga itim na kandila. Naaagnas na ang bangkay nito at punong-puno na ng uod ang katawan. Umaalingasaw na rin ang nabubulok nitong katawan. Matapos umusal ng dasal, ay muling ibinulong ni Puring sa tenga ng anak ang nakalistang 3 pangalan. Sinipat niyang tukador kung saan nakadikit ang mga larawan ng 9 na estudyante. Naka-X ng 2 at isa ron ay si Cristel. Pinulot niyang 3 pipino. Binutasan niya yon at inilagay doon ang isang makamandag na gagamba. Saka ipinaibabaw sa bangkay ni Maria. "Huwag kang mag-alala, anak. Susundin ko ang iyong huling kahilingan. Pagbabayarin natin silang lahat. Buhay ang kapalit ng pananakit nila sa'yo. Tama lang sa kanilang mamatay." Muli nitong inilapit ang bibig sa tenga ng patay at itinuloy nito ang ritual. Sa mga oras na yon ay dinadanas na ni Marvin ang pagpapahirap sa kanya ng mambabarang. Nangisay sa sakit ang binatilyo at bumubula ang bibig. Tila nalason sa hindi malamang dahilan.
Sumuka ito ng dugo bago binawian ng buhay. Tay, iniisa-isa ng mga kaklase ni Julie. Anong gagawin natin? Iyak ng iyak si Dolay habang binabalita sa kanyang ama ang masamang balita na iyon. Lumipas pa ang mga araw, ay muli may namatay na naman. Naalarma ang eskwelahan at maging ang pamunuan ng barangay sa nangyayaring yun. Hinala nila na baka merong kumakalat na malubhang sakit. Subalit wala namang ibang nagiging biktima, kundi mga kaklase lamang ni Julie at Maria. Kailangan nating malaman kung sino may mga hawak ng pipino. Ilan na ba'y namamatay, Dolay? 5 na po, Tay. Yung numero ni Julie. Sigurado po bang number 9 yun? Iniisip mo bang baka baliktad ang numero? At baka 6 yun? Natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Number 6 talaga yon. Gagawa na ako ng pangontra, anak. Huwag kang mag-alala. Ililigtas ko ang mga bata. Biglang nanamlay si Julie nang marinig ang pinag-uusapan ng kanyang lolo at ina. Natakot siya nang malamang sumpa ng isang mambabarang ang may kagagawan sa pagkamatay ng kanyang mga kaklase. Agad niyang tinawagan sina Paula at yung mga kaklase niya na alam niyang nambuli kay Maria. Yun kasi ang nakikita niyang pagkakatulad ng mga namamatay. Biktima nila si Maria sa bullying. Agad silang nagkasundo na hanapin si Maria at alamin ang katotohanan sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga kaklase nila. Saan ka ba pupunta? Gabi na. Nagpaalam si Julie na pupunta lamang ito sa bahay ng kaklase niyang si Paula. Kapit-bahay lamang nila ito, kaya pinayagan siya ng kanyang lolo Lauro. Huwag ka masyado magpapagabi, ha? Hanggang ano oras ba kayo gagawa ng project nyo? Susunduin na lamang kita mamaya. Nagpasalamat ang bata sa kanyang lolo. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, ay muli siyang tinawag ng kanyang lolo. Halika muna, may bibigay ako sa'yo. Eto, ikwintas mo muna. Huwag mong aalasin yan, ha? Kahit ano mangyari. Kwintas yon na may pendant ni San Benito. Isang benditadong kwintas na pangontra sa mga masasamang elemento at kampon ng demonyo. Ngunit sinabi ni Julie na sa bahay na lang nila Paula siya makikitulog. Hindi sana papayag ang matanda. Ngunit pinayagan naman ito ng kanyang ina. O sige, ikaw ang bahala. Basta ipangako mo, ha? Mag-iingat ka ron at magpapakabait ka. Nakakaya sa mga magulang ni Paula. Pagdating niya sa bahay ng kaibigan, ay naroon na si Vina at si Paula. Nakaupo sila ng paikot at seryosong pinag-uusapan ng mga nangyayari. Labis na nag-aalala si Paula na baka siya na ang susunod. Dahil hindi nito nakita ang numero sa kinain nitong pipino. Ibinigay ni Julie ang suot niyang kwintas sa kaibigan. Umaasa ito na maliligtas si Paula kung sakali mang ito na talaga ang susunod na mamamatay. Madaling araw na nang makatulog ang tatlo. At pagsapit ng umaga ay laking tuwa nila nang makitang buhay na buhay pa si Paula. Dumating na rin ang sundo ni Julie. Kinuha na nito ang kwintas sa kaibigan at muli itong sinuot sa kanyang leeg. Kumusta naman ang gabi niyo, mga bata? Sinabi ng mga ito na maayos naman. At muli sila nagsinungaling nang sabihin ng mga itong natapos nila ang ginagawa nilang project. Ngunit nang makauwi, hindi rin maiwasan ni Julie na aminin sa kanyang lolo ang totoo. Sinabi nito sa kanyang lolo na nag-aalala lamang sila sa isa't isa ng kanyang mga kaibigan. Hindi kasi nila alam kung sino ang susunod na mababarang. Teka, saan mo naman nalaman na posible kay mabarang? Agad umamin ng bata na lahat ng mga namatay nilang kaklase ay yun ang mga batang nanakit kay Maria bago ito nawala. Ikinuwento niya sa matanda ang mga naganap ng pambubuli at pagpapahiya sa kanilang kaklase. Ikinuwento niya sa matanda ang mga naganap na pambubuli at pagpapahiya sa kanilang kaklase. Sabi ko na nga ba tama ang aking hinala. Lahat kayo magkakaibigan ng puntiran ng taong ito.
May pinaghihinalaan ba kayo kung sinong may gawa nito? Sabihin nyo na sa akin. Sabihin nyo na sa akin para malaman natin kung sinong taong kokontrahin. Si Puring lang po ang pinaghihinalaan namin gumagawa nito sa mga bata, Tay. Sa palagay ko, nagsimula ang lahat ng to nang biglang hindi na pumasok si Maria. Yung anak ni Puring. Baka naghihiganti ang ginang. Julie, anong ginawa nyo kay Maria? Bakit kailangan gumanti ni Puring sa inyo? Walang kasalanan ng anak ko, Tay. Alam nyo, huling kita ako sa bata noong nakita kong itinali to. Kinalagan ko pa nga eh. Saka humingi ako ng tawad sa kanya. Di ba nga at nasaktan ko ang bata? Sa palagay ko may masamang nangyari kaya nagagawa to ni Puring. Kung totoong siya man ang may kagagawa nito. At yun ang kailangan nating malaman. Paano natin aalamin? Hindi naman natin pwedeng pasukin ang bahay niya. Labag yun sa batas. Bakit naman kasi pinatulan mo pa yung bata eh? Di nakakuha kayo ng malupit na katapat. Pero tama ba na pumatay siya dahil lamang doon? Sabi ko naman sa kanya na ayusin na namin yung gulo pero ayaw niya. Bakit naman buhay ang naging kapalit noon? Natigilan si Mang Lauro sa huling sinabi ng anak. Hindi kaya may masamang nangyari kay Maria? Po? Baka kaya buhay ninyo ang hinihing kapalit ay dahil sa buhay na nawala sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Dolay sa narinig. Bigla siyang kinabahan at nag-alala na maaaring totoong hinala ng ama. Huwag naman po sana. Mag-uusap pa sana sila pero biglang dumating ang humahangos na si Vina. Umiiyak ito at dalang isang pipinong nabubulok na. Nakaukit ang number 6. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa. Wala itong tigil sa pag-iyak. Dahil nakasalubong nito ang ambulansyang kumuha sa bangkay ni Lexa. Natagpuan raw ito sa sariling silid na puro lapnos ang katawan, ngunit wala namang sunog. Nasa tabi raw nito ang pipinong nabubulok na. Bukod pa ron, may mga alupihan at alakda na natagpo ang lumalabas sa bibig ng dalaga. Katulad ng mga nauna, nilalagnat rin ito na hindi maipaliwanag ang init ng katawan. Takot na takot si Vina dahil itong may hawak ng ikapitong pipino. Tay, wala na kaming ibang makakapitan kundi ikaw lang. Nakikiusap po ko. Gawan na natin to ng paraan. Hindi pwedeng maghintay na lang tayo ng kamatayan. Hindi pwedeng mamatay ang anak ko. Pero... Bakit po ba? Ano bang bumabagabag sa'yo? Bakit parang ayaw mong kontrahin yung mambabarang? Dahil hindi ko kaya. Kasalanan mo to eh. Lagi kitang pinagsasabihan na huwag kang mananakit ng kapwa mo. Tignan mo, nadadamay ang anak mo dahil sa kapabayaan mo. Bakit parang ako ang nasisisi? Bakit parang kasalanan ko? Nagawa ko lang naman yun dahil magaling siya gumawa ng kwento. Sabihin niyo nga sa akin, hindi niyo kami tutulungan? Wala talaga kaming aasahan sa'yo, ganun po ba? Hindi ko alam. Naguguluhan ako, Dolay. Pinagsisisihan ko na lahat ng ginawa ko. Ano nang gagawin natin? Puntahan natin ang tirahan ni Maria at ni Puring. Kakausapin natin sila. Muli kayong hihingi ng tawad. Pero ginawa na po namin yan. Ayaw niya makipagkasundo, Tay. Sana magsilbing aral na sa inyo itong nangyari. Ikaw, Vina, puntahan mo si Paula. Sumama kayo sa amin. Hihingi tayo ng tawad kay Maria. Agad na tumango si Vina, tinawag na nito si Paula. Pagkatapos maghanda ay naghanap na sila ng masasakyan upang pumunta sa bahay na tinutuluyan ng mag-ina. Pagdating nila sa aplaya ay sumalubong muli sa kanila ang nakakasulasok na amoy ng nabubulok na patay na hayop. Ang baho! Grabe! Mas tumindi pa ang amoy. Buhat nang manggaling kami dito, Tay. Yung mga bata, baka mahirapang huminga. Abay, tiisin nyo. Ano bang gusto nyo? Makaamoy na mabaho o kayang bumaho? Tay, marinig ka ng mga bata. Bilisan na lamang natin para matapos na tayo rito.
Parang kinakabahan na ako sa amoy na yun. Parang nabubulok na bangkay ng tao. Bakit mo naman nasabi? Nakaamoy ka na ba ng bangkay na nabubulok? Hindi pa po. Yan ang problema sa'yo eh. Wagas ka kung makahusga ka agad. Ay nako. Tao po! Puring! Mukhang walang tao. Puring, nariyan ka ba sa loob? Isang lalaki ang napadaan sa labas ng bahay na yon. May dala-dala itong mga nataling isda. Mukhang galing ito sa pamamana. Kinausap niya si Mang Lauro at sinabing ilang araw nang wala siyang nakikitang tao ron kapag umaga. Minsan lamang niya nakita ang babae na umuwi at sa tingin niya ay nagsindi lamang ito ng kandila. Palagi ka bang dumadaan dito? Tanong ni Dolay sa lalaki. Sunod-sunod na pagtango ang sinagot nito. Agad tinanong ni Dolay kung hindi ba ito nagtataka sa kakaibang amoy na nagmumula sa loob ng bahay. Matagal na rin daw nilang naaamoy ito kapag napapadaan sa lugar, pero wala naman silang magawa dahil wala namang may gustong silipin ng bahay dahil sa takot. Dolay, kumuha ka ng lupa sa hagdanan ng bahay. Bakit po? Basta gawin mo na. Malalaman mo rin mamaya ang sagot. Agad siyang sumunod sa ama. Dumakot siya ng lupa sa ilalim ng hagdan. Ang hindi nila alam ay nagtatago lamang sa loob ng bahay na yun si Puring. Naririnig niyang may mga tao sa labas pero hindi niya yung pinagkakaabalahang tingnan. Nakabantay lamang siya sa tabi ng anak niyang si Maria. Hindi siya lumalabas ng bahay dahil iniiwasan niya makita ang susunod niyang babarangin. Pagdating sa bahay ay agad nilang kinuha ang mga gamit ni Mang Lauro. Nakatago yun sa lumang aparador ng ama na nakalagay sa isang baul. Mga langis, rosaryo, palaspas, insenso at kamanyang. Ito ang ginagamit sa pagtatawas ni Mang Lauro. Heto na po tayo yung mga gamit mo. Matagal ng panahon mula ng talikuran ni Mang Lauro ang kanyang pagiging albularyo. Hindi niya sukat akalain na muli ay hahawakan niya ulit ang mga gamit niyang yon. Labis ang kanyang kaba. Parang pakiramdam niya ay nagsisimula siya ulit sa ganung gawain. Tinalikuran niya yon dahil sa naging hiwalayan nila ng dati niyang asawa. Biglang bumalik ang masakit na alaalang yon. Lalo na ang pagpapartihan nila ng kanilang mga anak. Sa kanya napunta si Dolay, samantalang ang panganay nila ay sa kanyang asawa. Inilatag ni Mang Lauro ang kanyang mga gamit sa mesa, pati na rin ang pipino ng 3 bata na buhay pa. Tahimik na nagmamasid lamang si Vina at Paula katabi si Julie. Mababaka sa mga mata nila ang matinding takot na nadarama. Pagpatak ng 6:00 ay hinintay nila kung may mangyayaring kakaiba kay Vina. Sinabi nito na umiinit na ang kanyang pakiramdam. Kasama din nila ang mga magulang ng mga ito na labis din nag-aalala para sa kalagayan ng mga anak nila. Ilang sandali pa ay bigla na lamang itong naghuhumiyaw sa sakit. Halos manlaki ang mata ni Julie at Paula sa nakitang paghihirap ng kanilang kaibigan. Hindi basta-bastang mambabarang may gawa nito. Diyos ko, pumapatay talaga siya. Wala siyang awa. Hinubad ni Julie ang kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo at ibinigay yun kay Vina. Walang ano-ano'y biglang lumabas sa tenga ni Vina ang isang maliit na ipis. Agad yung hinuli ni Mang Lauro at iniligay sa isang maliit na garapon. Bigla itong nagbago ng anyo at nag-anyong nabubulok na hiwa ng bulok na pipino. Kaagad kinuha yun ni Mang Lauro at inilagay yun sa baon na may mga baga at saka binudburan ng insenso at asin. Nang mangitim na ang pipino ay kinuha ulit ito ng albularyo at inilagay sa isang plato na may lamang tubig. Pagkatapos nun ay ibinuhos niya ang lupa na kinuha nila sa ilalim ng hagdan ni Puring. Habang nakatingin sa tubig, pinatakan nito ng kandila ang ibabaw nun
at lumutang na parang isang hugis ng mukha ng tao. Biglang nanghina si Mang Lauro at hindi makapagsalita. Diyos ko, hindi maaari. Ano pong nangyayari sa inyo? Bigla silang natigilan ng biglang dumaing ang dalawang bata, sina Paula at Julie. Tila naman nawala na din ng bisa ang kwintas na ipinasuot ni Julie kay Vina. Nagsisigaw na rin ito dahil sa matinding sakit na nadarama. Reklamo ng bata. Mainit, maalinsangan, nakakapasong init ng katawan. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Dali-daling umusal ng orasyon si Mang Lauro at sinunggaban si Julie. Tigilan mo na ang pambabarang. Sino ka? Ba't mo ako nakokontrol? Hindi na tama ang ginagawa mo. Wala ka bang konsensya na pumapatay ka ng mga batang inosente? Konsensya? Anong pinagsasabi mong konsensya? Manahimik ka, tanda! Wala kang alam sa pinagdadaanan ko! Sino ka? Ikaw ba si Puring? Bakit ka tumatawa? May nakakatawa ba sa sinasabi ko? Alam mo kung inaakala mong maliligtas mo ang mga batang yan, nagkakamali ka. Idadamay kita, tanda. Huwag mo kong subukan. Itigil mo na yung ginagawa mo. Pumunta ka rito at bawiin mo na mga pipinang ibinigay mo sa mga bata. Hindi! Makawala lang ako dito, sisiguruhin kong lahat kayo ay mamamatay sa pinakamasaklap na pamamaraan. Ayokong saktan ka, Puring. Pero kung itutuloy mong masama mong gawain, hindi ako mangingiming. Mangingimi na ano? Patayin ako? Patayin mo ang sarili mong anak? Ganun ba, Tatay Lauro? Nanlaki ang mga mata ni Dolay sa binanggit na yun ng mambabarang. Ano ibig niyang sabihin, Tay? Puring, nakikiusap ako. Tama na. Huwag mong saktan ang pamangkin mo. Kahit kailan talaga puro na lang si Dolay ang kinakampihan mo. Sinusubukan kong mapalapit sa'yo pero ano? Baliwala sa'yo. Sa inyong lahat. Ni hindi mo ako nakilala. Kahit kinukuha mo ang mga bagay na ibinibigay ko sa'yo, ipinatitikim sa'yo ang mga putahing niluluto noon ni nanay, ay hindi mo pa rin ako makilala. Inalimutan mo na talaga ako. Oo, totoong hindi kita nakilala. Kasi maliit ka pa lamang nung umalis kayo sa puder ko. Pero yung lasa ng pagkain ibinibigay mo sa akin, kilala ko yun. Kalasa yun ang luto ng iyong ina. Nakikiusap ako, Puring. Tama na. Ako na lang ang parusahan mo. Ako ang nag-asala sa inyo ni Maria. Hindi ko kayo kaagad nakilala. Tigilan mo na mga bata, Puring. Tumigil ka! Gagawin ko gusto ko! Papatayin ko silang lahat! Papatayin ko kayong lahat! Agad nilagyan ni Mang Lauro ng isang pirasong posporo ang dulo ng hinlalaki sa paa ni Julie. Marahan niyang isinuksok yun sa loob ng kuko ng bata. Aray! Tama na ang sakit! Hindi ko gustong ginagawa ko sa'yo, Puring. Pero kung hindi mo palalayain ang mga bata... Pinatay nilang anak ko! Natahimik ang lahat ng naroon sa loob ng bahay. Walang nakaimik sa revelasyong yun. Lalo na ang tatlong magkakaibigan. Patay na si Maria? Pinatay nilang anak ko! Nagpakamatay si Maria dahil sa pagpapahirap sa kanya ng mga batang yan! Mabait na bata si Maria! Pero anong ginawa ninyo? Ate! Manahimik ka! Papatayin kong anak mo, Dolay! Papatayin ko! Hindi mo magagawa yan. Hanggat nakasanib ka sa katawan ng apo ko. Alam mo yan, Puring. Mamamatay ka kung gagawin mo yan. Wala nang halaga sa akin ang buhay. Wala nang anak ko. Wala nang rason para mabuhay ako. Ako na lang, Ate Puring. Sa akin nagsimula ang lahat ng to, di ba?
at tanggapin ko yung parusa mo. Maawa ka sa anak mo, Puring. Natitiyak kong hindi natatahimik ang kanyang kaluluwa dahil sa ginagawa mo. Hindi totoo yan! Si Maria! Siya ang humiling sa akin na gawin ito! Isa sa mga batang biglang nagsalita at inaming hindi totoong si Maria ang nagpapakalat ng maling balita tungkol kay Dolay at sa pangangabit nito sa principal upang makuha ng anak niya ang unang parangal. Umiyak si Vina at Paula. Sinabi nilang si Cristel ang may kagagawa ng lahat ng yon. Ito rin ang nagsulat ng malisyosong tsismis sa pader. Ang katotohanan ay si Maria pa nga ang tunay na nagmamalasakit. Ang naabutan noon ni Dolay na pagsusulat ni Maria sa pader ay sinusubukan pala nitong takpan o burahin yon. Ngunit ang iginanti ni Dolay ay siya pang nanakit sa sarili niyang pamangkin. Napahagulgol siya. Naiyak sa sobrang pagsisisi sa kanyang sarili. Nagkamali ako, ate. Nagkamali ako. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya ang pagkakamaling yun. Muli isang orasyon ng binigkas ni Mang Lauro. Masakit man sa kanyang puso, ay kailangan niya mamili sa mga oras na yun kung sino ang kanyang ililigtas. Agad tumalsik si Puring at napadapa sa sahig ng kanyang bahay. Nakaramdam siya ng pag-iinit ng katawan. Di! Bakit mo ginagawa sa akin ito, Itay? Humagulgol siya ng malakas habang pilit na inaabot ang katre ng kanyang anak. Unti-unti niyang nararamdaman ang sakit sa kanyang katawan. Nakita niyang namatay ang mga itim na kandilang kanyang sinindihan sa tabi ng naaagnas ng bangkay. Maria, anak ko! Patawarin mo ko! Nabigo ako sa pangako ko sa iyo. Malakas talagang albularyo ang lolo mo. Tama si nanay. Hindi natin kayang taglayin niyang kapangyarihan. Agad siyang napahawak sa kanyang bibig. Unti-unting lumalabas doon ang ilang piraso ng ipis at maliliit na bulate. Bumalik sa kanya ang sumpa ng kanyang pambabarang. Saan ka pupunta, Tay? Huwag ka na magtanong. Ligtas na ang mga bata. Huwag na kayong mag-alala. Aalis na muna ako. Nagmamadaling umalis si Mang Lauro bitbit ang ilang gamit ito sa pag-aalbularyo. Alam ni Dolay na sa pagkakataong yun ay muli nitong pupuntahan ang anak na matagal nang nawalay. Siya man ay nais niyang makausap ito ng personal at humingi ng kapatawaran dahil sa kanyang nagawang pagkakamali. Samantala sa tahanan ni Puring ay panay ang sigaw nito sa sakit na nararamdaman. Naririnig yun ng mga dumadaang mangingisda at mamamana, subalit wala silang pakialam. Mas nananaig sa mga ito ang takot kesa ang magmalasakit sa kapwang nahihirapan. Mananagot sila! Pagbabayaran nila anak ang lahat ng ito! Puring! Puring! Pasukin na natin, Tay. Sigurado akong nariyan sa loob ang ate ko. Bakit ka nandito? Delikadong lugar na ito, Dolay. Hindi isang pangkaraniwang mambabaran lang ang iyong kapatid. Tiyak kong namana niya sa inyong ina ang kakayahan niya. Kaya nakuha niya ang estilo nito ng pambabarang. Naiintindihan ko na kung bakit kayo nagkahiwalay na dalawa. Tama ka. Ganito rin ang nangyari noon, Dolay. May ginamot akong tao na nabarang. Nagamot ko ang taong yun at naibalik sa mambabarang ang kanyang sumpa. Pero hindi ko alam na ang nanay mo pala may kagagawan nun. Hindi ko sinasadyang masaktan ang nag-iisang babaeng minahal ko. Yan ang tunay na dahilan kung bakit nagdesisyon kami maghiwalay ng iyong ina. Dahil magkaiba kami ng pinaniniwalaang inaniban. Ako sa mabuti at siya naman sa masama. At dahil mahal namin ang isa't isa, ayaw namin masaktan ang mga sarili namin. Maririnig sa madilim na bahagi ng silid ang nakakatakot na sigaw at palahaw ng iyak ni Puring.
Hindi na nag-atubili pa ang dalawa. Sa pilitan nilang pinasok ang bahay ng ginang. Sinira nila at binalyang pintuan hanggang sa ito'y tuluyang masira. Agad tinakbo ni Mang Lauro ang silid kung saan nagmumula ang malalakas na iyak ni Puring. Ganun na lamang ang kanilang panghihilakbot nang makitang tunay na kalagayan ng batang si Maria. Halos masuka naman si Dolay sa kanyang nakita. Hindi niya inakalang ganun nakatindi ang depresyon ng kanyang ate Puring na makapaghiganti. Sukdulang hindi nito bigyan ng maayos na libing ang nagpakamatay na anak. Ngunit ang mas ikinagimbal nila ay nang makita ang tunay na sinasapit ni Puring. Sumusuka ito ng maitim na likido na may mga kasamang iba't ibang insekto. Numalaki rin ang tiyan nito na tila anumang oras ay puputok na. Nakapandidiri ang tanawing yon. Subalit si Mang Lauro ay agad na nilapitan ng kanyang anak at pinasuot dito ang kanyang medalyon. Lalong nagsisigaw si Puring nang dumampi sa kanyang balat ang agimat na yon. Pakiramdam niya ay tila mas lalong nasusunog ang kanyang katawan sa di nakikitang apoy. Alisin niyo yan! Alisin niyo! Ayoko yan! Alisin niyo! Tiisin mo anak, kailangan mo mabuhay. Umalis na kayo dito! Hindi ko kayo kailangan! Nakikiusap ako, Puring. Kailangan mo magpatawad upang makalis ka sa sumpang yan. Nakikiusap ako. Tulungan mo ang sarili mo. Palayain mo ang sarili mo sa galit. Hindi! Umalis ka dito! Hindi kita kailangan! Alisin mo to! Tatay? Patawarin mo ako, anak. Ako ang punot dulo ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa naging paghihiwalay namin ng nanay niyo, hindi sana mangyayari ito. Umuwi ako dito hindi dahil gusto kong makipag-ayos sa inyo. Gusto ko lang makita kayo at mapalapit sa inyo, maski bilang isang kapitbahay lang. Wala akong masamang hangarin para sa inyo, Itay. Pasensya ka na. Hindi kita kagad nakilala. Bata ka pa kasi noon eh. Tay, patawarin niyo ako. Anak ko. Patawarin mo ko, Dolay. Kayo na ang bahala sa amin ni Maria. Yun lang at gumuhit ang isang malungkot ng ngiti sa labi ni Puring. Kasunod nun ay ang pagsaksak nito ng hawak niyang kutsilyo sa kanyang dibdib. Hindi! Bakit mo ginawa yun, Puring? Hindi! Anak ko! Humandusay ang dugo ang katawan ng ginang. Malalakas na sigawan at iyakan ang pumuno sa tahanang yun. Ilang sandali pa, sa kauna-unahang pagkakataon, ay marami ang taong nagpunta sa bahay na yun para makiusyoso. Nasaksihan nilang kagimbal-gimbal na tanawing nasa loob ng bahay. Agad silang nagpatawag ng pulis at ambulansya. Nagbabaka sakaling mahabol pang buhay ng naghihingalong ginang. Tahimik na noon na nakamasid lang si Mang Lauro. Di minsang lumunok ito at lumuha ng tahimik habang pinagmamasdan ng paglabas ng mga uod mula sa butas na dibdib ni Puring. Ang walang habas nitong pambabarang at walang awang pagpatay sa mga bata ang siyang tuluyang gumapi sa kanyang kasamaan. Hinabol man ang buhay ni Puring ay dineklara pa rin itong dead on arrival ng ospital. Agad na ipinakremate ni Mang Lauro at Dolay ang kanilang mga mahal sa buhay. Binigyan nila ito ng isang maayos na lamay at kalaunay isang maayos na libing. Sa may lumang bahay na yun sa may aplaya, doon ipinalibing ang mag-ina. Pagkatapos nilang mabaon sa lupa ang mga abo, ay tinaniman nila ang palibot nun ng mga magagandang namumulaklak na halaman. Samantala habang ginagawa nila yon, ay may isang aninong pasilip-silip at nagmamatsyag ng palihim. Nang makaalis sina Dolay at ang kanyang ama,
ay saka naman ito nilapitan ng isang matandang babae. Siya ang ina nila Dolay at Puring. Umiyak ito ng umiyak sa puntod ng kanyang anak at apo. Tuwing gabi ay naririnig na naman ng mga mangingisdang napapadaan sa bahay na yon ang malalakas na panaghoy sa tuwing sumasapit ang dilim. May mga napapabalita rin na lumiliwanag ang buong kabahayan kapag gabi. Naaamoy nila ang malakas na amoy ng kandila. Muli ay nabuhay ang katatakutan at kababalaghan sa bahay na yun. At magmula nun, ay iniwasan na itong daanan. Ang lugar ay tuluyang kinatakutan at naging lugar ng kababalaghan. Isang taon ang nakalipas at nasa grade 6 na si Julie. Isang matandang babae ang biglang lumapit dito at hinawakan siya sa kanyang braso. Nagtataka naman siyang tinignan ng dalagita at tinanong kung anong pangalan niya. Nagpakilala ito bilang si Aling Ursula. Hindi alam ng matandang yun na nasa likod na nito si Dolay na sinundo ang kanyang anak. Sino ka? Bitiwan mo ang anak ko! Nang lumingon na matandang babae ay hindi maiwasang ipikit-pikit ni Dolay ang kanyang mga mata. Bagamat matagal ng panahon na hindi niya nakita ang taong yun, ay kilalang kilala pa rin niya ito. Tumanda man ang itsura nito, ay kilalang kilala pa rin niya ang kanyang ina. Walang patumpik-tumpik na niyakap niyang ina at hinalikan nito sa pisngi niya. Uwi po tayo kay tatay. Matutuwa yun kapag nagkita kayo ulit. Ngunit imbis na sumama ay binawi ng ginang ang kanyang mga kamay. Isang malakas na sampalang ginawa dito sa natural ng babae. Sinisisi nito si Dolay sa pagkamatay ni Puring at ni Maria. Hindi alam ng dalawang babae na paparating nun si Mang Lauro. At kitang-kita nito ang nangyari. Ursula, tama na! Nakikiusap ako. Tigilan na natin to. Huwag na nating ibalik ang dati natin naging kapabayaan. Anong gusto mo? Tayo-tayo na lang bang magkakapamilya maglalaban-laban? Lumapit si Aling Ursula sa kanyang dating asawa at walang habas nitong pinagsasasaksak si Mang Lauro. Wala namang nagawa si Dolay kundi ang humiyaw at humingi ng tulong. Madilim ang aura ng kanyang ina. Para itong inaalihan ng isang demonyo. Mas nakakatakot ang pailalim nitong pagngisi. Lumapit siya kay Dolay. Tila hindi nito nakikilala ang sariling anak. Itinaas nito ang kanyang panaksak at nakahandang igawad ng kamatayan sa ginang na nasa kanyang harapan. Umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril mula sa mga rumesponding pulis na saktong naroon sa lugar ng oras na yon. Namatay rin ang kanyang ina. Nailigtas sa tiyak na kamatayan ng mag-inang Dolay at Julie. Pagkalipas ng matinding dagok sa pamilya, ay nalampasan ng mag-inang lahat ng sakit. Umuwi ang asawa ni Dolay at hindi na muling bumalik sa abroad. Nagsimula sila ulit ng panibagong buhay sa ibang probinsya. At doon walang ginawa si Dolay kundi ang ipakita ang kabutihan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Ang kanilang buhay na puno ng pagmamahal at pag-aalaga sa isa't isa ay nagdulot ng inspirasyon at pag-asa sa kanilang komunidad. Sa pagsisimula nila na yon, ay hindi na malalaman ng mga tao ang kanilang pinagmulan at kung anong uri ng pamilya ang meron sila. At sa pamamaraang yon, nais bumawi ni Dolay sa kanyang mga kapamilya. Ang pakikipaglapit sa liwanag at sa Diyos. Hiling niya palagi sa debosyon na sana'y tanggapin ng kanyang mga kapamilya sa isang payapa at maayos na lugar. Na sana makamit nila ang kapatawaran at makasama ang isa't isa sa paraiso. Wakas. Sandali lang! Bakit niyo sinasaktan ang anak ko? Tigilan niyo yan, maawa naman kayo!